Magpapatupad daw ng cashless zone sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections para masupuraw ang mga illegal na transaksyon sa mga piitan. Sa patuloy na mga investigasyon sa pagpuga ng inmate na si Michael Cataroha, ipinakita niya kung paano tumakas mula sa bilibid. Nakatutok si John Consulta. Gumapang papunta sa ilalim ng dump truck at doon kumapit ang person deprived of liberty na si Michael Cataroha para daw makatakas mula sa maximum security compound ng bilibid. Ang truck ang gamit sa paghakot ng basura sa Bureau of Corrections. Mismong si Cataroha ang nagpakita nito sa reenactment na isinagawa ng Bucor sa kanyang pagtakas. We just want to make sure na ito yung paninindigan namin na pagtakas niya. Baka mamaya pagdating niya sa Senate, iba na namang version. Nag-backtrack si Bucor Director General Gregorio Catapang sa pinanggalingan ni Cataroha bago siya nawala. Itinuro rin sa kanya ng mga PDL ang higaan ni Cataroha. Nang tanongin niya sa pinakamayor ni Cataroha kung kailan ito nawala. Si Cataroha ba kailan nawala talaga? Sir, ano po talaga, mga 9 po or 8? Ganun po siya, sir. Nawala? Opo, sir. Mga 9 or 8 ng July. O bakit na-report sa akin July 15 na? Sir, ano po yung wala po kasing ano nun? Wala po kami pag-reportan. Pinilit po namin hanapin yung tao. Hanggang hindi na po namin mahanap, tsaka po kami nag-report. In-inspection din ni Katapang ang self-demolition ng mga mini-kubol sa loob ng mga prison building. May nabisto pa siyang ipinagbabawal na isang TV at ilang unit ng air cooler sa loob ng isang kubol. Binibigyan na lamang ng hanggang Lunes ang lahat ng mga PDLs na mag-self-demolish. Kung hindi, ay kasama sila sa mga madedemolish sa gagawing hakbang na ng Bucor sa susunod na linggo. Tuloy-tuloy lang kasi hindi naman natin one time mababaklas lahat yan. Napakalaki nito, 10 hectares ito. So it will take time but we are progressing. Sinabi rin ni Katapang na natapos na ang paglilipat ng mahigit 100 Chinese drug lords mula New Bilibid Prison papuntang Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro, na mahalaga raw para mapilay anya ang drug trade sa loob ng Bilibid. Alam naman natin yung mga drug lords na yan ang nagpapakilos ng drugs dito kahit nakakulong na sila. Dahil dito nga, nakaka-cellphone sila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ayon kay dating Pangulo at ngayon Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, hindi siya nangako sa China o sa anumang bansa na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi rin daw siya nag-otorisa sa sinumang opisyal ng gobyerno ng kanyang administrasyon na mangako ng ganito. Nalaman lang daw niya na may ganitong alegasyon sa mga public discussion. Naglabas ng pahayag si Arroyo matapos sabihin ng China na may leader daw ng Pilipinas na nangakong aalisin ng BRP Sierra Madre na sumadsad sa Ayungin Shoal noong 1999. Nauna namang sinabi ng kolumnista dating tagapagsalita ni Arroyo na si Rigoberto Tiglao na ang Administrasyong Estrada anya ang nakipagsundo sa China. Pero ayon sa kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada, wala raw ipinangakong ganoon ang kanyang administrasyon sa China. Sinabi rin ng DFA na walang record ng sinasabing kasunduan. Sasabay sa darating na pasukan ang leksyon kung paano didiskartehan ng mga magulang ang baon ng mga mag-aaral sa gitna ng mahal na mga bilihin o inflation. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ilang tulog na lang pasukan na uli. Ang problema ni Donalyn, kulang pang school supplies ng kanyang 4 na anak. Meron mang binigay na supplies ang barangay, hinihintay raw nila ang galing sa LGU. Bukod sa inaalalang gamit pang eskwela, inaalala rin ni Donalyn ang magiging pabaon ng mga bata. Tig 100 pesos ang baon ng 2 anak niya sa high school, ang 2 anak naman niya sa grade school, tig 20 pesos. Suma total 240 pesos kada araw. Kulang daw para sa 26,000 pesos na buwan ng sahod ng kanyang mister. Nabubuhay po kami sa bayad utang, ma'am. Pag sahod, binabayaran ko po yung mga nauutang ko, tapos mangungutang ulit. Kasi nagre-rent po kami ng bahay, ma'am. Yung bigas, ramdam namin kasi dati nakakabili pa kami ng mga 5 kilo, ngayon tig 1 kilo na lang. Si Denise Antonio naman,
magpa-first year college sa pasukan sa kursong Information Technology. 250 pesos daw ang baon niya araw-araw, kasama na ang pamasahe mula Batasan Hills, Quezon City patungong eskwelahan sa Cainta, Rizal. Pero ngayon pa lang, problemado na ang mga magulang niya kung maigagapang nila ang pag-aaral ni Denise sa kinikita na ama niyang driver. Makakasave pa po siya kasi matipid naman po siya sa pang-araw-araw din niyang bayarin. Kaya plano ni Denise na mag-working student. Pandagdag po sa baon kapag po kinapos po si mama or kapag po may mga babayaran po na bill si mama, pwede ko din po bigyan siya. Si Denise daw ang tinuturing na pag-asa ng kanyang pamilya, kaya pinanghahawakan daw niya ang pangarap na makaahon sa buhay balang araw. Pinipilit ko pong mag-aral ng mag-aral para matupad ko po yung pangarap ko. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nabagsakan ng puno ang nakaparadang sasakyan na yan sa Rhode Island sa Amerika dahil sa pananalasa ng isang buhawi. Wala namang nasakay kaya walang nasaktan. Ayon sa mga otoridad, may isang kotseng tinangay ang buhawi pero ligtas ang driver nito. Ayon sa US National Weather Service, ito na ang pinakamalakas na buhawi roon sa loob ng mahigit 3 dekada. Tiklo ang isang lalaki sa Quezon City na umano'y ng blackmail at nangigil para hindi raw ikalat ang masasalang video ng kanyang mga biktima. Nakatutok si John Consulta. Dinakip ng National Bureau of Investigation Anti-Organized and Transnational Crime Division ang suspect ni si Lester John Ponce sa Cubao, Quezon City. Sumbong ng isang minor de edad na babae sa NBI, kinaibigan daw siya ng suspect hanggang sa nakumbisi siyang makipagtalik. Patago pala siyang kinukulan ng video. Nakalaunay ginamit pang blackmail. Paulit-ulit na tinatakot ng subject ang victim na ikakalat nito ang mga masiselang video at larawan kung hindi ito makikipagtalik sa kanya. Hiningian rin niya ito ng halagang 37,000 pesos. Pinagbigyan daw ng biktima ang kanyang mga demand, pero ipinadala pa rin daw ng suspect ang masiselang video at litrato na ng biktima sa social media ng kanyang pamilya, kaibigan at mga kasama sa eskwelahan para raw burahin ang mga ito. Nagdemand raw muli ng pera at pagtatalik ang suspect na nauwi na sa entrapment operation. Pero natuklasan ng NBI na may iba pang nagrereklamo laban sa suspect, mga edad 12 at 17. Sinampahan natin siya ng paglabag sa Child Abuse Law, Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Kinasuhan din natin siya ng simple seduction, grave coercion at robbery extortion. E-examinin daw ng NBI ang cellphone ng inaresto para matrace ang iba pang nabiktima ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Ramdam ang saya hanggang sa pagtatapos ng Kadayawan Festival. Sa huling araw ng pagdiriwang, nagpasiklaban ng iba't ibang grupo sa float parade at drum and lyre competition. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Ivan, napuno ng makukulay na floats ang downtown Davao City sa ginanap na pamulak sa Karayawan o ang Flower Float Parade na siyang culmination ng pagdiriwang ng 38 Karayawan Festival. Umarada sa pamulak sa Karayawan o Flower Float Parade ang makukulay na floats na gawa sa mga sariwang bulaklak, gulay at prutas ng Davao City. Bawat float ay sumasalamin sa 4 na icons ng Davao City na Agila, Waling-Waling, Durian at Mount Apo. Pasasalamat daw ito sa masaganang ani, pagkakaisa at bayanihan ng 11 ethno-linguistic groups na lungsod. 13 ang entries sa gamay o small category kung saan ang grand winner ay nanalo ng cash prize na 600,000 pesos. 8 naman ang lumahok sa dako o big category na may grand prize na 800,000 pesos. May 14 na lumahok din sa non-competing category. Mas naging maingay at kinaaliwan din sa parada ang performance ng 17 grupong kalahok sa Hudyaka sa Karayawan o ang Drum and Lyre Corps Competition ng contingents mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao. May 2 minutong satellite performance ang bawat contingent
at 8 minuto naman sa Grand Showdown sa stage San Pedro Square. Grand winner sa Hudyaka sa Karayawan ang Magallanes Elementary School Drum and Lyre Corps na may cash prize na 400,000 pesos. Pinarangalan din ang entry sa may Best Music, Best Color Guard, Best Artistic Design at Best Conductor na may tig 30,000 pesos na cash prize ang bawat special award. Kahit tirik ang araw, dagsa ang mga nabawenyo at mga turista sa Pamulak at Hudyaka. Ivan, ngayong gabi ay may gaganaping konsyerto dito sa San Pedro Square bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng 38 Karayawan Festival. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Daghang salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Susunod, mga lulan ng sasakyang nakabangga sa sumabog na poste. Kumusta kaya ang lagay?